Tapos ko pasalamatan si Lord, no? Ngayon mga pagsulay, taas ginawa pagsulay, wala kay 1 day lang or 2 days, 3 days, actually weeks, even months, even years. Sabihan, nagplano sa Lord nga i-recover ang position sa tao, balik sa iya. It took many years, thousands of years. And then natao si Jesus. And then it ran again for 100 years, the time of mga years. Kung niabot na karon. Amen. Ang mga pamulong sa unang panahon, hantod karon. Ang nakalami lang kay ang karon. Dili sa una. Ang nakalami kay ang karon. Kay ang tanang saad nga wa na tuman sa una, na-reserve siya karon. Okay. Muna yung nakanindot kay na ay gisaad nga karon nga ibubo. Pero ang problema sa karon nga mga tao, kaysa nakadugay nga mga panahon, nagkakahipod ang mga tao ug nagkauga. Bisan isbutang Ginoo, mura nagwa. So, ang mga saad sa unang panahon nga dapat unta ibubo, wa pa nasigo sa mga taong angay mo dawat. Kasabot mo? Dili problema ang pagpamuhat sa Dios. Ang mga tao nga mubuhat sa pagpamuhat sa Dios, di pa sila kahimo. So, ngayon nga, huwag kayo madunggan yung mga kalihukan revival. Kaya lagi, busy man po ang mga Christian sa mura po o mga unbeliever o mga binisihan. Ano ka notice? Pati kamo, na busy sa inyong trabaho. Kung ang pagsimba, murag kapoy na kayo. Hantod nga ang feeling sa pagsimba. Itong tarong sorya nga ito, para kayo doon. Kung ang feeling sa inyong pagsimba, di pa sama kakulba sa malate mo sa trabaho, wa pa mo niabot sa excitement nga mo simba. Amen. Kaya maglagot ka nga malate, kaya magkarakara nga buagap sa trabaho, kadalaw ikaw trabaho. Even from time to time, ano ka malate? Ang imong excitement, ang preparation sa trabaho. What I'm saying is, dili na late. Ang kanang yung preparation of whole mindset nimo, tanan nimo nauna, kusog. Gi-focus nimo sa trabaho nimo kay gusto ka mangandam. Imong mama, papa, asawa, anak, bana, gusto sila mo tabang o gusto nila matabangon. Basta lang kay gusto ka nga imong trabaho, di ka gusto mo kay mo trabaho di ka. Kanang excitement preparation. Hindi mo na makita sa imong preparasyon ngadto sa pagdulong sa presensya sa Dios. Fellowship, Bible study, prayer meetings, even fellowship sa service, even sa imong devotional. Pag wala ganing nga ng excitement, pag ganing nga nago, unbeliever niya po kag mindset. Unang, ang mga Kristohanon karon, medyo apektado kayo sa mga kinabuhi sa mga unbeliever. Kaya they prosper and you did not prosper. Ingo si David, sina po. Oy, nasina po. Masing kasing nasina. Kaya mga dautan nilambo. Pero nakaplaga niya nga di dapat siya masina sa dihang niyang gipangita ang presensya sa Diyos diya sa templo. Nakaplaga niya nga ang kanina ay mga dautan nga nilambo na ay kalaglagan sa unahan. Amen. So, kita nga mga Kristohanon, dapat tarong-tarong pagpananaw sa unahan. Amen. Tarong-tarong nga na yung pananaw sa unahan. Amen. Hallelujah. Ayaw himuang imong kagapon mabalik sa imong unahan. So, ngayon itong mga usually ng mga pangitabo mo sa una, this is what usually the unbelievers do. Muna naghimo nila, ang ilang mga past, mga practices sa una, labi na silang pagka-childhood, because they have been brought up by unbelievers' faith, practices, maltreatment, whatever. Di sila ganahan nga mapareha silang mga anak. Karon, present. Even silang life karon when they're adult. So, pag kanyo po mga Christian, pare-pareha po sila o di ganahan whatever ilahang mga life sa una. Nya na born again sila karon. Remember, imong past speaks about whatever you experience.
unsay mo na experience sa una. Whatever you, usa pa ka, born again pa ka sa una, o di, o na pa kay Ginoo di. Basta kay nagsakit ka sa una, pagkabata nimo, babit-bit-bit na nimo, it could affect how you treat your kids. Even how you treat yourself. For the sake sa mga nagsunod nimo nga mga anak, tuganan ka na ko, whatever your past, the word of the Lord still stands true. Now, once kung encounter nimo si Jesus, you leave behind the past. Amen. You cannot pay your past. Tuganan na ko. Amen. Past is your ultimate enemy of tormentation. Amen. Na kaya na desisyonan sa past. Uwa ang tatuloy mo desisyon nili, utak mo mga anak karon at so all those things. I don't care about sa desisyon mo sa past. What I am concerned is you always decide to choose a life every day for the Lord. Every day na may igsoon. Imo ni Piyon, kana matanan mo, I live for the Lord today. Amen. And the Bible says, do not harden your heart. Today. Amen. Present. Today. So, karon adlaw ha, di ta mag-isgot og today. Mag-isgot ta og ugma. Ready na ta mag-igsoon? Amen. Hallelujah. Click niya itong mga general slides. Itatulan ako ni the goal. Sa mga basketball player, sa basketball nga dula, all basketball yung mangga, sa mga main ng mga sports mangga. Kaya ba mo asa inyong ring, inyong goal? Asa inyong goal? Wala sa imong kampo. Nasa kampo sa kontra. Amen. That's crazy. Ang imong goal, wala sa imong poder. Nasa poder sa kontra. You know? Kasabot mo? Amen. Kung nakadiri nga side, this is your side, ang imong goal nasa pikas, wherein katubang ka og mga defenders, mga tigbabag. Same thing sa soccer. Kagets mo? Amen. Okay. However, ang volleyball nga game, that's not that type of goal nga naay ring or naay goal. That's not the main point sa ilang goal. Ang ilang goal is not to make error. Di mo touch sa net. That's a different goal. So ang ilahang focus is kailangan sa atong side ang goal nato nga masagang nato ng bulang kusog and ma-return nato sa pikas. Ang dapat katulor ka mo, igo-igo sila. Sobrang kalapas for pikas. But the ultimate goal is what? The score. Kaya dili ka mo daog kung di ka kakuha sa score. So every score is very important. So, nagpamutan na to ni, nakascore na ba ta sa ato ang pagpangalaga sa Ginoo? Bro, saan ako nakascore ba kita? Ang score, you can only get a score if you are thinking of a score. Amen. If na kay plano nga mo score. Itawag na mo na og if score-minded ka, do not waste a point. Sa tennis, grabing lalis na mo sa ka. Kanang yung number 1 nga lalis na mo, kanang linya ba? Ninitanaw sa referee, out, nitanaw ni mo shot, na kanang yung lalisab. Niabot sa punto nga, binutaan na yung pusil ng ilang mga mamustaay. Yes, sa ka linya. Nga pagtublong, tinaw sa referee, out. Yung tinaw shot, di ka masugot nga ma-out. Sa usar ka puntos. Pwede maguba ang imong buot. Kasaway kung referee ng soon. Pustaan na sila, why mo referee? Ako na why mo referee, kinakapusta mo tanan. Yung ako nga noon nga di mamusta ay, kani si Jordan! Kani bitang noon ta nga di mamusta ay, ikaw nga mo referee. Di referee na ko. So, ang taga-mua, o kaning dayo, pero kaila na naman tanang, taga grandstand, na taga-mua. Pagdula na, dool kaysa, daan ko sa net, anak, ning burak siya. Perting dula, diha giburak.
So akong speed sa lingi ug speed sa bola, wa ko kapas og lingi. Gusto ko kay bola. Di, bro, matar ka ni mata daw kay bisa pag na wide scope ani. To tell you kung unsa mo tan-aw, mao gyud imong focus. Pero makakita ka kanang kilid, right? So ang bola pag ngana nako, kusog yung kayo kay giburak ni sa motobangan niya. Pero paspasa ang bola. Paglingin ako, ang nauntulan nakita nako, di ko ka-decide out of shot. But based on my conviction, it's out. Tungod sa full speed. Pag ingon ako, out! Kailangan kung hindi ka muhunong. Pag kita ni mo, decide ka na yun. Kaya kung muhunong ka o tingog, luduhan ka, maningog man itong mga nakapusta, out shot! Ano to? Nyari na pita kayo, may liner, kaya naamang ko. So ang liner, nakaspika sa court. Pag ingon ako, out! Katong gaburak nga, retired police nga akong amigo. Tinaburak siya, okay, sige po, out! Giluwang, kanang racket lagi, gilabay niya sa, abi ko, gilabay sa uak, kulbaan ni ko ang iso. Pinabalikas siya, gilabay na sa net, report, may ginagawa na ho. So, gilabay na sa net. Ako matino. Tawag ko tingin blado. Basta anay na. Kung ako, out ito sa man, oh siya. Basta ka naka-decide na ko, maulog itong tingog. Suko kayo siya, bukay ka nakaman. Kanang tingog nga, lalog daw kayo. Mura na. So, akong goal is, moripiri ko, kung siya ko makita, mo-decide ko. So, kanina kung taga-pikas, kay baw sila nga siya to, kay, siyempre, di na sila tingog, kay, dihatag ako ng puntos. Pero pag burak ko sa pikas, di mo 50-50 pa po, ako na pong gi-out. Pero, out dito sa man-out. Wala silang reklamo, kay tabla naman. So, wala na ulian sila, bakus iro ng duwa nila. And, isa na sa ako ang nakita sa from time to time na akong nadula sa tennis, I've learned nga, you know, if malus kasi mong temper, if you don't know how to handle your temper in whatever situation, I tell you, you will become unbeliever. So the thing is, kailangan sa kada adlaw na atay goal. I don't know kung sa yung goal ninyo kada adlaw. Pero ang Biblia nagsulti sa tuwa og mga butang ang ngayon paparandugan when it comes to goal. Magampot ang may so. Father God in heaven, we come in this place in the name of your Son Jesus. Worship you, Lord, for who you are. You are worthy, Lord, to be praised. Great and mighty and strong, powerful, yet loving and so kind to us. We come to you, Lord, for your mercy. Grant us your word, Holy Spirit. Speak to us, Lord. Change us, Lord, from within. May we have the fear of you. As we ask you, with your word today. In Jesus' name, amen. Amen. So, nata karon sa goal nga message which is supposed to be dapat di ta mag-goal ron mga panahon na kay September na dapat ang goal iwali siya sa January supposedly. Pero I don't care about January. Mauna na siya may isuon. I have it in my heart nga I think it's not too late nga ma-realize na itong mananay goal. Kasi na goal ron tuiga. Kasi yung goal ninyo ron tuiga. Kasi yung goal ninyo tuiga. Kasi strong nga mo ako pastor na juga goal since January until now. What is it? Whatever it is. I can look. I mean, natay reward, no? Nagkatong, you know, Gcash. Wala ko Gcash. Pastor na amin. Wala mo? Ha? Mayroong board ko naman. Labong agad pupunta ka direwa. Kasi mo, ingon, nakakag-goal, pastor. Bisa kung saan goal, basta ka nakakag-goal, pastor, mauna akong goal. Siya mong goal ang tiliga. No? Oo, mas yung tapa. Siya, oo, kasi ang goal, pastor, okay. Bakit ang goal, pastor? Oo, siya ang goal. Mauna ang challenge nga,
ganahan, kaning uban ng mga videos, ganahan sila o kanang challenge. If you're up to a challenge, na reward 100, 100, 300. Pero di man ni-challenge kay imuha man o makakagita. Imuha na may daan. So, kinsa may na-goal ron tiga? Kapit mo man. Oh, let me remind you the goals that we had. Ang ginagmay lang, last year, we have talked about nga, natay goal nga, ang ato ang Christmas party, atong exchange gift. Stop! Ano ba ito? Exchange gift? Oo, kung tayo labot. Ay, sorry. Wala itong labot eh. Oh, pila gano'n? Ha? Last year, 1,000. Dagan na goal. And natay long-term na goal for 7 years kung anong ang mga problema sa church, physically, even sa atong mga leadership. Amen? Amen. So pa itong mga goal. Oh, naay delivery man. Isa matubang na, sa mga. Kaya sa ito, sa may yung mga goal. Akong goal sa mga bata, after 2 years, na siya makita nga skills siya, which is swimming. And gusto ko makatuon siya, no nga word niya, no. And yung daghan ko goal na achieve ng tuiga, it comes to my baby. And isa sa kong goal sa mga asawa, ng tuiga is to become a leader of the church to handle sa ministry. And makatraining siya sa iyang course. Ako ga, una na, regular siya, isa in my goal. And sa mga part is naka-goal niya maka-add ko sa ko ang masteran ako sa kayo para mga 9 units mga tuig ko kung na-miss na lipat ko sa schedule sa enrollment, so na-change akong goal to learn sa mga level sa level 3. So ako nakita na di pa ako ready for level 3, so na-change ang goal. So ang game mo is mag-goal ko nga ma-improve ko sa kuwang spiritual na kong side, which is to learn more about the Bible verses and makahuman ko training sa church, sa Bible survey. So those were my goals. And of course, isa sa mga goal is mapunan yung makapatang-patang sa church ang mapuno sa mga tanong. So sila, asas pa mag-time. So we tried it, but the reaction of kaluya. So mga ginagmay ng mga goals. What about sa inyo, ma? Pag yapon mo? Isang usa ka kuan. I also tried sa akong motor nga ang daily na ko nga gamit is ginahini ko collect sa mga parts. I was advised nga di sa kay pag 2 years, so ginahini ko collect, but wala pa nataod. So nga ang gagmay ng mga goals. I try to limit pagpalit ng mga butang na nana ko. And only things nga akong ginalanon and some nga di magamit akong i-dispose. So na-determine ako sa mga butang akong i-dispose before ma-enroll ng year. So, kamo, saan yung goal? And one of my goals is to have sa prayer sa mga as a family morning and night. So if di sila maka-appeal, katulog pa sila, atin na akong goals, maka-pray over sila ha. I plan nga mo reach ko 1 hour ng prayer. So yun na. So karon should I say na sa mga 10 to 15 minutes. So the plan is 1 hour straight. So at least doon sa goal. Yun na. Kamo. Wag yapon? Wag mo volunteer? Go. Very good. One of the goals also is dapat din ako mga tonsillitis this year. So ni-try ko kaog kalamay gahapon. Kaog kalamay. Tanawon yun yung asa ng tama dito. Kaog kalamay. Ako tonsillitis. Okay ni. Kaog ko balik dito. So di sa kong kaog tamis kaya sinusunan. So come on, sa yung goal.
My goal also is, di na ko i-overfatigue na ko ang lawas. I have noticed nga, nakiang ko for 4 days. Ika, 5 days na ko ron. Ako ko dog tennis for 5 days. Nakiang ko to that. So, I've learned nga, pag tabingi mong tiil, don't overplay kay, mapilay ka. Kaya i-focus mo tinudua. Kaya okay rin ko no, pagkahuman, tikang-kang mo noon. So, I've learned nga, di juga dapat mag-abuso sa mohang even sa mga lingaw nga mga pabulaton. So, it will teach you a lesson nga na kay mga goals nga sometimes di dapat yung goal. Come on! Oh my God! Come on! Ha? Mawa mo sa inyong goal? Mao na problema. Mao na ang sakto gini nga mensahe nga mag-goal gyud ta. Amen. Amen. Tago mo goal ha, kuwang goal mo konten. Kuwang goal. No? Ina ni mo tapat na kay goal. Na kay goal. Ina siya, na kay goal. Wa pa lang kahibaw. Ha? This is very, very, very important sa usa ka Kristohanon. Okay? Ready na mo? Amen. Ayaw mo duka-duka dahil taas-taas na mo nga mensahe. Kita na balas dito. In Philippians 3:14, a very common verse, ingon si Pablo din, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, ako, duot pirmi, abante, nato sa ka, tumong, goal, night, for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Now, we do not know kung saan yung grabe ka, lalong ning statement, which is, kung tanaw to, this is a framework. This is a schematic diagram. This is a spiritual frame sa usa ka Kristohanon. Ngano ang Kristohanon dili gid siya mabackslide. Ngano ang usa ka Kristohanon mabungahon gid siya. Hindi siya nag-abante ako ngadto sa kanihang patukura pa kanang ihang sa Bisaya ning pasungkadan sa pa sungkaranan. Sungkaranan. No, na ay precious sa tawag aning sungkaranan. No? Mo niyang goal niya nga makabot niya ang ganti sa tawag. No? Tawag sa Dios diha ni Jesucristo Jesus. Now, atong tanawon ning meaning nga goal. Ang goal is the end toward which effort is directed. So, ang goal is once siya na ay mura sa direction, no? Nga na ay effort, nga imong effort, imong kusog, imong mga ipangbuhat na ay padulngan. Okay? So, kumingon kag para ni Kuya, bugsay din siya. Na effort sa pagbugsay, pero wala nga bugsay og na tugdong. Na siya bukid gi tanaw-tanaw kahana sa motodle ana hunong siya. That's the goal. Siya pagbugsay kailangan siya mabot dito. Right? Amen. And so is kung mag-drive kag motor, no? So ang effort nako nga di ko makras dapat kay aron makauli ko bay, otherwise balik ko hospital kay na-admit. Kay na-crash and all these things. So that's it. So naadyo kay kusog nga gamiton, pero the thing is naa siya tumo. Okay? That meaning is the intention of an activity or a plan. So, ang goal di ay is, di pwede nga, muingong kag na kay goal, pero wala kay plano. So, bigla, na kay goal, ang tumong yun, di na kay plano, na kay intention. So, kung mayroon kag, na kay plano ni simbahana, then na kay intention, na po kay ipangbuhat. Pero kung wala kay plano ni simbahana, wala kay intention, wala po kay gibuhat. So, in order na i-reverse nimo, so ang mga membro or pastor nga way activity, wala intention, walay goal. That's right. Okay? I tell you, you can have your own goal. Pwede po mo og mag-group na goal. Let's say family. Let's say workmates. Let's say friends. Let's say one body of ministry. Na mo'y goal.
remember, pag walay activity nga, na intention, na effort, na plan, kung wala na siya, di na visible, wala mo'y goal. Bisa pag mo'y mo na mo'y goal. Gadamgo mo, kumingon mo na goal, unyawan nakita ng strategy, effort, direction. Gets mo? Right. Amen. So, that's the problem, okay? So, bisa pumingag na kay goal, pero, kung di ka makita ito kung ipang-ingon, according to that definition, wala kay goal. Amen. Now, let's continue. Ako ang slides puntas kinlasan. Nalipat ko, kapit mo man. Bago ba mo pasugod? The goal is, kaning uli ha, akong goal nga makasabot kita sa tong goal. Amen. Aron, di ta mag-ingon naman ka goal, pero di, way buhat, walay plano, way effort, way strategy. Di ta magpatuntuan na. Even Satan has his goals. Don't tell me, mas dagan pag goal si Yawa kaysa nato. And wala kitay plano, wala tay goal, nga mapili siya, bisag pili na daan. Kaya ba mo ang tao nga, bisag pili na, pag nanay si kasing-kasing nga di mapapili, bisag pili na, musukol niya po na! Sabog! Kanang taong talawan, inig sumbagay, di sa musukol, pili na siya sa sumbagay, kaya naman sa musukol. Pero nagkalayo na, pagsige mo ng yaw-yaw, kung anahaw mo ng away, wala nang sumbagay. Di na mo undan. Kasabot mo? Hallelujah. So, atong tanawon ni Mayor na itong goal, ha? Your goal is never near you. You have to understand nga ang goal is never na siya nga duol nimo. Walay goal nga isang kabutan lang. You know, ang dagat, doon na nimo. Amiyon ka, makakuha ko isda kay ang dagat na naaraman sa kong tiilan, maanan ako. Makakuha ko isda kay ang, ano ba, kanang logic sa mga therefore. Kung ang isda nasa dagat, unya ako nasa dagat, makakuha jud og isda kay namo ko sa dagat. Sakto di. I tell you, based sa pag nako sa dagat, di kaya po kakuha og isda. Kaya nga naman, kay bisag ang isda nasa dagat, why isda ni volunteer? Maliban na yung kung lawgan yung pispan, maanap na sila doon. Kung di mo na nakubiton, di mo na patabukon, you know what I'm saying? Wala, si Quintingan, basic example doon yun, kaya mo may matong managat. Wala mo yung dagan lapo-lapo diya. Sa tuloy yan, mga amag, kanang kumata, suga. Ispat. Wa ito namin nga nung pagtugdong niya sa pagpagbangka na naghan-ispat din. Wala. The goal is kung ang ispat, patas ang ispat. 22. Budong ka dito. That's it. That's the goal. Bisa pag naana ka sa dagat, ana mga isda, the goal is never near you. Di ba nina? Daghan ang aluya silang mga goal. I tell you, one of our greatest goal in life is to finish strong as a believer. Amen. Manina, do not end your life or end this race or mag-give up ka and wala pa na-achieve mong goal. Wala na gitulog din eh, okay? You have to understand that your goal is never near you. One of the example is, imong goal is imong anak is patiwason o eskwela. I tell you, our country has the longest education system nga makahumang eskwela. Mobot pa ka og 21 years, 22 years. Like K to 12 o 12 na.
Not to mention sa pre-college, 2 years na. And the college, 4 years na. So, matter of 12 plus 6, that's 18 years. Plus, kinder pa ni mo elementary nga nung katuig, kindergarten pa na pa nursery. Daycare of day-night. Day-night. Ha? Nagkana kayo. Dugay mo man. Ano mong goal is makumang eskwela. Lisod na siya. Isulti nga. Isabot mo? Hangat din na siya. So, yung goal, yung anak nga mabutan. Kano sa siya mabutan? Yung goal, si mong bana nga mabunagin. Goal sa mong asawa nga mabunagin. Goal sa mong anak nga mabunagin. Whatever goals mo. Put an end kung asa sa dapit. Amen? Amen? Okay, na yung mga goal nga ma-determine mo nga ma-achieve ni mo. You can set your goal at a appointed time. But there are also goals nga it's not your control. Amen. Di man niyo, na ay mga goal nga it's not your control. Amen. Let's say promotion, it's not your control. Let's say mong goal is maka-abroad ka, it's not even your control. Amen. So for the things na control ni mo, you do it. Amen. Okay? Amen. Sa dihang si Lord na ingon nga you pray. Sa dihang ingon si Lord nga you pray. It's your job. Amen. It's never the job of the Lord. Na job si Lord. If you read the book of Romans chapter 8, present si Father, Son, and Holy Spirit. And they are in connection for you in prayer. So asa mo mag-abot sa Ginoo? Prayer. So kung di ka mag-pray, you are trying to disconnect yourself from the triune God. Manina. So, imo nang goal na mag-ampo dito. Amen. I tell you, mag-isgotas mo sa Sunday if ako maka-speak. Nung aga na po ning mga goals. Hallelujah! So let's try to see what is the word press on. Ang word na press on is to move or cause to move into a position of contact with something by exerting continuous physical force. So ang press on is a continuous. Ganong mo, ang word na press on, press. Doot, lasig, doot. Apply pressure to flatten or shape or smooth it. Typically by ironing, may pressure, press on. Magplansa ka, dili pwede nga taphaw. Doot yun. The more nga mo doot, the more na siya nga hapsay. Kaysa nagplansa nga lutaw. Kumahin mo, di mo sakdo. Wala. Kumahin mo, pasubayan ng batones. Ang mga di kamao, apil ang batones o plansa. Hoy, di itaw, malanay na batones. Around the button ra ka. Kamuhay siminan. Kisa ti plansa din eh. Unsay unang plansa? Kinsay mo uyon na ni? Kinsay una mo plansa? Unsay unang plansa? Kolar? Bukton? Lawas? Wa pa mo kibaw kung unsay plansahon, di ba? Ay sa mo tubang. Kay ako sa isa Paul Carsones. Nandiyo ito. Even sa pagplansa, kumahimo na kay order or report. The goal is, dili pa lang maplansa. The goal is, saman. Ha? Yes, the goal is to remove the wrinkles, right? Second thing, kung saan goal, iniplansa? Okay. So, dili lang kay Pahayang Plus. Yo, sabi ko, nabigyan ako ng mobile ko. No? Mobile ko. Kasi may butang mo pa kaplansa. Tingnan ka kay napil man. O, nipilit na. Sunog na kami rin. Sampang ka. Okay? So, na-ay pressure. Okay? Timan niyo na. That's a good thing about kung naka-understanding about pressing on. Ingon anak may on. Apply ka of pressure. So, ingon ng Bible verse na to nga there is something that will come out as you press on toward our goal. Amen. Kaya ninyo na siya press on.
press on toward the goal. So, dili nimo makuha ang gi-reserve daan kung di ka mo press on. Timanin nyo ni ha, na may goal, whatever it is. But in this particular verse, na ay something kung mo press on ka. Ang mga Kristohanon, huwag kakuha, ani kaya naman, mulugo aran ni kung na ay press on. Remember ang prutas. Remember ang imong singot. Mulugo aran ang singot kung ma-press on ka sa imong muscle movement, ang mulugo imong singot. Amen. Ay activity. Di intang kasington kung walay movement sa sulod. Na ay press singot. Amen. So mga Kristohanon, in other words, dili nila makuha kung unsay naka-reserve daan, whatever it is nag-reserve sa Ginoo sa kaning goal. Kaning imong goal, wa pa nimo nakuha. Wa pa kay nakuha ni. Pero dapat pinagtaan nga mo press on ka, na kay makuha out of pressing it. Amen. Mao ni pangutana, unsa man ning mga manggawas kung press on ta toward our goal? Ang tubag, secret. That something will become tangible. Amen. Mulugwa na, mahikap na nimo. Kung tangible siya, magamit nimo. Amen. Ang word na tangible, makita nimo, mahikap nimo, eventually, magamit nimo. So, ang imo na yung goal nga, wa pa nimo na sinate, wa pa nimo nakabot, kung mo-press ka na, na yung manggawa sana, nga masinate nimo, magamit nimo. Pero, makuha lang na nimo, kung, basta, kasabot mo? Naisakto nga goal nga giandam sa Ginoo. Dapat ang mga Kristohanon magkakukod niya magka-press forward. Di niya lalay kay nga naman. Ang word lagi nga press, kailangan dut-uni mo, nagkalito ka babag diha, dut-uni mo aron ni manggawas. Kana mga manggawas, maimo na magamit ani mo. Amen. Wala pa kanyabot sa imong goal. How terrible so sa Kristohanon, wa kasabot nini. Mo nang wa siya kay baw, unsay mahitabo sa kinabuhi kay wala man siya nagamit. Ang tinusurya, wa siya naningkamot anang goal. Ang word na press, it's an effort. There's a constant activity. There is friction, physical movement. Kasabot mo? Akong question is nga ni, kano sa man ninyo na feel nga na inyong gi-press on ang pagkabuot sa inyong goal? I'll give you an example. If niabot man na mo sa feeling na kapoy na kayong lawas but you still do, that's one of the best example nga ni press on mo. But ang problem is, na ba kay juice nga makuha anang nga goal? Because kani, this is a very important wisdom nga makuha na to, nga sa diha mo press data nga goal, mo forward ta, even na mga obstacles, mo padayon ta, mo press ta, it's your job. Imo na tabahoon nga mo move forward ka. Na resistance ka, ang word na press, it's a choice. It's an option. And given na siya nga nagyoy gababag. Otherwise, di mo gamit ang Bible of press nga word. Press is a pressure na ay force. Imo iduot. So, basically, kung man, na ay resistance daan nga, ipalayo ka. And design siya nga, ma-discourage ka. And design siya nga, di mo ma-achieve. Pero kay naman kay strong will, naman kay decision nga move forward ka, mo-resist ka, mo-abante ka, bisa pag na-resistance, bisa pag kapabag, mo-abante dyan ka sa tawag, mo-abante dyan ka sa imong goal, na yung manggawas ka mga secret nga makuha nimo, nga magamit nimo. Kasabot mo? Hey,
Let's move forward. In Proverbs 29:18 to 27, let's have a correction this. This is not until 27. This is only up to that verse. 18 lang. 29:18. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. The other term for happy is blessed. Now, ningon ang kaning verse nga, ang mga tao nga wala ay, in other words, wa ka kita. Di ka kita. Why pagkakita? Ay kung nagbuta ka, but naagi dapat nimong makita. Ang dapat nimong kitaon. Ang dapat nimong makaplagan. Kaya ang problem kung wala kay vision, you will perish. The problem with the born again, so-called Christians, they perish because their visions lost. Nawala nila panahon. Kamu, sa inyong panahon. Wow, but he that keepeth the law. Oh, anong na may law ani? Why the vision is related to the law? So ang law di ay ang law, kung tanaw mo ang law nagpadayag siya mga pananawon. So di lang ka kay mubasa sa balaod hanay, but there is a guiding principle nga naa diha. So kani nga ato ang nabasa na yung mga pananaw diha nga wata ka kita. Amen. Hello. Amen. Hello. Ganun na may mga membro nga magbalik-balik simbahan. Ganun na may mga pastor nga balik-balik simbahan. Ganun na may mga pastor nga nangahawa sa simbahan. Ganun na may mga leaders nga nangabugnaw. Is that what the law that they're teaching is saying? Mo ba nagitulo sa Biblia nga mo himuon sa simbahan? O himuon sa mga membro? No, di na mo. Right? Amen. Right? Amen. Hindi na mo. Ang mga balaod, kailangan makita niyo ang panahon. Di na dapat maoy may tabo sa simbahan. So in other words, ang simbahan na siya standard. According to the guiding principles, iyang pamalaod. Hello? Yung mo lalay na po na simbahan. Even yung trabaho, bisa ko'y balaod, kay bawa kang na balaod. Ako wala ko hanay sa katirbang balaod sa mong trabaho. But sa dihang ni pirma ko kontrata, I tell you, kapila ko ni pirma kontrata, o I'll tell you. Pagsuot na ko kontraktual, pirma ko kontrata. Pertitaas ang kontrata. Ako pangutana, gibasa ba na ko o wa? Sakto ka bon. Praise God bon, ito ba kayo? Murag, ikaw po siguro ay basa-basa. In a matter of 2 weeks, nipirman ko lang kontrata. Mao ka baga. O sa tubon, wag ya po na basaha. Unya kay nabalik naman po ko casual, within 3 months, nipirma na sa ko og kontrata. Imagine na. Wag ya po na basaha. In a matter of 2 months, nipirma na po kong laing kontrata, the permanent one. In a matter of, within 6 months, nakapirma ko 4 na kontrata. Kasoy mo na? Wa. Ingon ko, grabe na yung kontrata. Pero may basa-basa. What I know about the contract, is it guides me kung sa akong papel o kung sa papel sa akong employer. What I know is di ko mahadlok magbinuan ni ko employer kay what I know na ay balaod sa Pilipinas nga nagprotektar na ako. Pero ako nagbasa sa balaod sa Pilipinas. Are you hearing me? Wala problema sa mga born again, pero mapirma lang mo. Huwag mo kabawas balaod sa Diyos. Basa-basa lang mo. Uy-uyon mo sa imong gibasa. Okay po ano, may benefits. Ano, may benefits.
Gulong ko mas malawat sa Diyos. Asa yung gipagmahan niyo, mga lagmi lang ang versikulo, pangitap sa kinabuhi. Mao na. Ang inyong ginapost sa social media, katong mga lamig ang moments ninyo, mao na diha. Behind those happy faces, I tell you, that's only a tip of an iceberg. Behind that massive deception of the devil. Be careful sa iyong pag-post of happy moments diya sa Facebook, social media. I'm telling you. Do not just post happy moments. Ay ba mo sa formula sa happy moments, di ba? That's not our happiness. What's my happiness na to? It's not by posting. It's not by feeling. It's a strong conviction. We are happy without those things. Happy ta, buhaya mo ng tanan. And you know, kung sa atong kabugaton, ang malayo sa presensya sa Diyos. Gusto mo maruwas kalibutan? You participate in worldly things. Do like the unbelievers. Kasi may tabo. You become like them. Even if born again ka. Do not participate. The Bible says, do not copy the pattern. But change of pattern. Amen? Amen? I tell you, di mo mabakan sa Lord. Temporary happiness is never happiness. Okay, in other words, di ka happy. Daghan ka problema. Imo lang ipatang temporary happy, pero gabaga jud mo problema. Atong gibasa karon, this is a guiding principle, a law to observe. So katong gingon sa Biblia nga kailangan makita, dapat makita nimo nga ang goal is connected to the blessing. Amen. Kasabot mo? Ningon siya, happy is he, blessed is he. So kung ikaw ni nakikita sa mga balaod sa Diyos, natago ng mga balaod sa Diyos, gipakita na ni Jesus sa diha nagsangyaw si Jesus, o siya ang gigamit? O siya ang gigamit? Parabulo. Mas bintahan pa kung mawali ni Jesus. Nga naman, wa mo na ho palisura sa parabulo sa kanding o iro. Kasabot mo? Si Jesus ang katirbang parabulo. Tanan mo i-explain. Nagwali siya. So dihang ipadayag niya ang libro sa Isaias na natuman kini, gibato. Yun ang kasabot mo? Gibato siya sa mga pamulo nga. So imong ipadayag, ikaw na. Di nila madawat si Jesus. Sa diha niya gisulti. Naglibog ang mga tao. Kung sila nanangyaw siya, gamit sa mga parabola. Sinagunga sa pasang lugar. Parabola yung gamit. Itago ang mensahe. Ipadayag lang sa mga apostolos ang hubad. Praise God! Kaya kanina hubad, yung abot niya sa tuwa, pinaagi sa iya sa Balang Espiritu Santo. Kasi, ang mga Kristohano hindi na mag-ampo panangin. Babi, ang pagpanawin, Lord, panalanginin. Wala mag si Lord, wala panalangin. Ang mga Lord, ano yung panalangin? Bisa pag di ko mag-ampo, di pa po kumakras. Sabot mo? Bisa pag di ka mag-ampo, mabusog po ka ni kamagkaon. Hello? Bisa pag di ka mag-ampo, kanang padong matulog, makatog lang yapon ka. At yun yung, bisa pag di ka mag-ampo ng gabi, makamata lang yapon ka ng ugma. Just like the unbelievers. Hello? But, nga nung mo ampo kung kita? For now, I want you to know, general concept, ang goal is connected siya sa blessing. If you are in the right track of pressing toward that goal, ang blessing, kung sino tamo sa blessing?
Da. Anana. Kaya mo ni sulti ninyo? Ini ka ba sa kay? Si Jamel. Ingon si Proverbs nga blessed is he. So ang blessing, kung makita ka sa panahon, when you're connected to that goal, ang blessing will find you. Is automatically will be upon you. And the Bible labels you, blessed ka, happy ka. Amen. A word na blessed is happy. Those are synonyms. Kung saan yung term na blessing, di ay, kwarta. Daghan na buwag sa kwarta. Di na tinuod na blessing. Lami nga pamuyo. That's not our goal in this life. Lami pamuyo. Amen. I'd rather sleep in ordinary bed and even nagani kay lami akong bed. But that's not the goal na lami akong bed na problem. Amen. And now, yung nakapait kung lami akong bed, dugay ka mata. You know? And make sure nga I'm disciplined nga kung alarm siya, kumata siya ko. Ang hindi ako titukaw. Kanya kung doon ka mag-inap, yung nako, arsahon yung maragay, butang ko batap sa mga balan. Yung di ako kuba na parang, hanbong naman doon ka mag-inanin, dugay mata. You know? Arsahon, tanaw to, di mo mata. Kusgan mo ba yung mga tatay? My goal is, when the alarm starts of ting, you wake up. Kamu mga sig alarm, sig dismiss, bantay lang mo. Sige snooze, bantay lang mo. Yung pagka kuha mo goal, ha? Next snooze, pagkasaron, sujo ka matog. Bantay lang mo, ha? Ayok nga inigrain, inig mata, ay siya pangita ka, murag na high blood, asam ro. Ipukaw ka kay mag-ampo na ka. So, imong alarm nga 5:30, himuan ang alas 4. Amen. Kasi, pastor ako dyan, himuan, tinigring na, pag mo tama 5:30. Snooze 10 minutes. So, sabi, inalarman nga, 4 a.m., 4:30, 5:30. Tanaw ko sa cellphone. Sabi, alarman na, kaya 30 minutes, tapay snooze. Nga naman eh. Ay, di man na ka mamata. Sige nag-alarm. Dahil nag-drama. Ting. Yan ka 4:30. Ting. Pag-gon 5. Ting. So, di ko nga sa mata. Mumata lagi ni Greg. But that's not the goal. You have to do something. When you wake up, do not sleep again. Amen. Hallelujah. Amen. Mo na problema kay nawa ang goal sa dihang mumatata, nawa ang goal. Wa ang kay goal. Kay natulog pa ka wa pa human imong goal nga dugay ka mata. Si imong goal ni boss, dugay ka mata duron di ka pag wala ba duty ugma, off ugma, okay, holiday ugma, dugay ka mata ugma. Sulugay mo ka na tug. Dugay juga ka mata, nya kay nakamata man ka. Pero hindi mo laguta kay alas 2 na ka nakataog. Nya kay mata ka na 5 kay naalda body alarm clock. Pakaw pa kag sa panamamukaw diha sa panamangita sa balay. Napay manok, ilo tao daghan kayo kay namta sa sudan. If nakasilingan nga banha, mo silingan imong alarm clock. If nakay sa kinanda nga banha sa gawas, ngabianan ka, makamata ka diha. If nay mga dagkong tingog diha, makamata ka. Lubat-lubatan ka kay naguboy mo sin and all these things. Nawa imong goal, nadugay mo mata. Di tangana. Hallelujah. I don't know kung sa'y goal niyo matagal lang. But as far as this message is concerned, you have to realign your goal. Okay? Amen. In Psalms 33:11, this is a very important verse. Can we all read? 1, 2, 3, go. Go. Stands forever. The plans of his heart to all generations. You see? Si Lord, ang iyang plano sa una, ang iyang goal sa una, wala na usap hangtod sa mga generations nga niabot.
Remember, the plans of His heart. So, tanawon nimo kumingon gani ang scripture of si Lord na ay plano sa kasing-kasing. Asa man ka magsugod sa New Testament? Asa man ka magsugod? Atong saon, you try to see what the Lord is speaking to His people and His true motives. The counsel of the Lord is also a term of what? Asa man yung counsel? It's more of mga hello, tingog mo. Asa yung counsel? Giya. And we all know nga, pag-giya is directly connected to the law of the Lord. So, ang law ni Lord, ug ang plano ni Lord, it goes together. But, naamay all generations. This is set of people, group of people, talking about eras, talking about seasons, talking about years after years, talking about decades. Kasabot mo? He's talking about our time. Amen. So, ang plano ni sa Ginoo, right from the start, hangtod nga naapa ni nga generation, we're just the same. So, ang question is, unsa man jud ni nga naa sa heart ni Lord? Pabasa niyo niya sa anong libro. But must clarify siya with this Bible verse. Question. What's ang goal ni Lord? What ang goal ni Lord? In 1 Timothy 2:1-4, from this verse. So 1. Therefore, I exhort first of all. Okay. Ingon siya, nagmensahe ko na ako'y pagdasig, na ako'y mensahe sa pagdasig. Unang mensahe, unang pagpanabot, unang makuha ninyo, una. Muli una. Unsa? Supplications, prayers, intercessions, giving of thanks be made for all men. Amen. Kaya ba mo unsa ng supplication? Word na supply in relation to supplication. Ikaw ang mo direct in prayers. Pamina mo. Ang kakalangon niya, ikaw ang mustahin na God. That's the best description sa supplications. You have to pray. Intercession. All these things, pamina mo, one na ni siya nga statement. Kailangan ta nga may motang men and women of prayer. I want this house nga may motang prayer warriors. Amen. Kasi nakinundom nga kung gusto may tabok nga 5 kabuok kaniyang itong simbahan. Prayer, worship, word, ministry, sa pa. 5. Giving. Kabaw. So, gusto ko puno taan. I do believe these are all nga needed to grasp. If I have to put anything sa 5 na ko kamot, this is my agenda for all men sa mga church. All women sa mga church. They are prayer warriors. They are worshipers. Hardcore worshipers. Hardcore Bible addict. Woo! Sa mga Bible addict, yeah! Amen. O, naralas ninyo, gusto kayo mag-memorize, no? Muna, addict pa mo, lain. Gusto na mong addict sa Biblia, ha? Ito, mo sa'yo mag-memorize. Para mo maningog, ha? Kanya, di ko ka na tapulan mo, ha? Kailangan na mo ministry, ha? Bro mo. Amen? Participate na sa mission and giving. Walay mission kung walay giving, at the same time, walay giving kung walay mission. So, di ta pwede nga buwagon nga missionary ta or missions ta, at di ta mo hatag. Balay mo lang simbahan. Yan ang kagalingon, yan tapan ni mo. Giver ka.
Pastor, pwede receiver ko? Balik lang isibahan. Ang giver, may isuon, they have the blessings. So they can give. So, dili ka mahimong giver kung wala kay ikahatag mo sa bata. Ala, sige, gusto ka mahimong receiver, balik galing simbahan. Tagaan ka na ko. So, you practice a little more and let the Lord add you even more. Hallelujah. So, di ay ang sikreto di ani, himura to ni sa tanang mga tao as most as possible. Pero taas ang mga pag-apo. Pero naghanang pagkikumbati. Kaya himuon mo tanang pag-apo as much as you do. Para maluwas ang mga tao. So, walay kalawasan kung walay mga panag-ampo, supplication, prayer, intercession, goodness. Na-realize niyo mo, yun ang nilinig mo yung mga alagad sa Diyos. Amen. Wait sa verse 1 pa na. Verse 2. Himuon siya sa all men's, for kings who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Iampo ni mga nasa kagamanan, iampo ni mga nasa duma. So, na kay amo, iampo ni mong amo. So, na kay boss, iampo ni mong boss. So, na kay kapitan, iampo mong kapitan. Hala, wag kay hunda ampo mga isuon. Sa balay kay sa imong boss. Wag kay baw. Mga na mga dagkong mga edad diha sa balay. Mo ni mga boss. Ikaw nga mga edad, ay pataka diha rebuke. Mangon kag edad, pataka kag rebuke, pagpuyo. Okay? Amen? Ikaw nga nakong edad, di ka mag-abuso. Magtudlo ka, okay? Di ka mag-inisob. Okay? Di ka mag-abuso. So, himuo na siya, imagine natin kayo mga pag-ampo. Himuo na siya. Ingon ang Biblia, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Amen. Amen. So, si Lord, this is good. Mao na akong ginadawat. So, ang sikreto di ay nga maluwas sa mga tao o si Lord mamuhat. First. What na kami rice? O say first? Sumpay. Doon ta. Prayer. Intercession. Imagine. Kanang upat ng ipanganlan. Nawa? Nay nawa usa. Kasi nawa ani. Kasi nawa. Ha? Kung na supplication, prayer, intercession, pagpasalamat, kasi nawa. Mo niyan ang Panginoon sa Ginoo. What is this? The fire to do it. Okay? The will to do it. The goal to achieve it. Di pwede nga ni. Isa pagbalik-balikan mong sulti. Pero kung wala na mo yung gana diha, wala na kalayo, I tell you, kupas na tanan diha. Ha? Even yung prayer, kupas. Di mo kasul sa intercession. Even ang pagpasalamat, challenging kayo. Hello? Samot ng supplication. Wag na tani. Hit patasal kitran ni. Yan ingon si Lord ani. This is good. Acceptable in the sight of God. Amen. Tampo ko sa inyo. Ibutan na sa kumpasintan sa inyo. Dili kailangan na makitaan ko sa mga tao. Madungan ko sa mga tao. I want this. Ikaw na ko ang kasilunggan ng Lord. Ampo ta. Ito na natin ako pa. Amen? Amen? Amen. I want to emphasize in this part. God, our Savior, ang goal ni Lord, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of Christ. Mo na ang desire sa Ginoo. Nag-desire sa Lord nga ang tanang mga tao, unsa? All men nga maluwas. And to
come to the knowledge of the truth. Wait. Mura na yung gamay problema ano yung nakita nila. Haven't you noticed? Masa yung gamay na nakita ng problema nila? Remember, this is two clause na ganahan sa Ginoo. Ang all men must say, ug makahibaw sila sa knowledge of the truth. Knowledge of the truth. Okay. Naluwas na ka. Ang problem is to come to the knowledge of the truth. Daghang mga, sa formula sa kaluwasan, sa dihang gipasabat ta sa mga pagampo. Atin may birthday sa mga gagaw dito sa iyang anak. Yung tumagawan eh. Taas yung mga kamo. Pagampo ta. Pagampo na. Taas ko may. Pagkatatod, huwag matiwas yung pagampo. Yung siya, pwede ba mo sabat mo sa akong mga pagampo? Sabat po may. Pag mag-ampo, Lord, kaluwasan ng pag-ampo. Amen. Ang kapad, amen. And then, nag-ampo na po si Pastor balik para sa pulong nga di mawa sa mong mga kinabuhi. Pero di nga na mabuta sa una. Ditulis ba mo sa una, wa? Sabat ani mga pag-ampo. Ni sabat mo wa? Kapila mo sabat? Kada na missionary mo ni? Kada na pastor mo ni? Sabat. Wa ko kaikyasa na maigsoon. Dito sa Norway, may missionary nga nasa YouTube, yan na ba ikandak o deliveran sana niya. Ang ayon. Atin ko. Ningon mag kasi ganahan dawat sa Ginoo. Kamu mga namugnaw. Gusto mo, iya mo kung gitapo-tapo. Kamu gusto mo dawat sa Ginoo. Gusto mo maging relasyon. Kamu mga namugnaw. Kamu gusto makadawat o gahom. Hindi yan, sab ko, kay ate ko sa gahom. Wa ko kay bawo nga ipakadakan kay kato man ang gusto makadawat sa Dios. Kaluwasan. Wa ko nabugnaw eh. Apil na siguro nabugnaw-bugnaw. Ano siya? Katotod. Doon ko. Ako maestra. Children, I'm very happy that you've accepted the Lord. Nagkonsensya ko magsoon. Padoong kumingon. I already accepted the Lord when I was in my mother's womb. Di bitawa. Padoong kumingon. That's not what I asked. Bako mo nga na. Ningon po ko. Yes. Para mo nga ng storya. Galibog pa ko kayo. I'm glad that you accepted the Lord in your heart. Yes. Sabot mo? Madamay ta sa mga kaluwasan ng mga pag-ampo. Kita nga naluwas na. Kaya makonsisya mo po taglita mo sa akin. Kinsa gana mo dawat sa Ginoo. Di ka mo dawat. O para mas sure. Lord, reset pa karang Lord. Reset. Akong iset mong adlaw. Karang adlaw, gidawat po ka na. Nagura ko ng kampon ng ganina. Gidawat, di ba ka na po Lord? Kato mga ni saka sa kamot, abanti mo, na mura. Ang pugos ng abanti yan eh. Sabot mo? Lain magpaminawa na di ka mabanti. Abi pala, disobey ka. Sabot mo? Kaya gusto lagi sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Pero ang pangutana, willing ba ang tanan mo come sa knowledge of the truth? To come. Isa, obligasyon din ako nga mo come ko. Sabi kang bunagay nga magahay nga bugo. Di mo come. To come. And to come. Save ka pero di ka mo come. Daghang mga kuno save na kaya dali na lagi maluwas. O sa iyo sa Biblia. Receive, believe, the Lord, pronounce in your mouth, declare in your mouth, dali ra kay nahimuon. Sabat pa ni sister. Isa pag mo sabat. Himuan ni mga pag-ampo.
Dali na dyan kayo. Inigulit mo sa bahay. Brother, mag-ampo ka sa Ginoo. Kamong duha magstorya. Ilang kita magstorya, kaya kita man nagstorya. Kamo lang sa Ginoo magstorya. Pero, yahan na naman po kay maon ni mga pag-ampo. Hindi mo bisa, dili ko kamampo. Ako kauban ba? Ang inan. Nya, kibaw di kamampo. Nasuko. Ha, giaway ko. Ang inan. Nya, kibaw di kamampo. Nganingon ng Biblia, di ka kibaw mampo. Mo yun, di ko di mo kamampo. Nganingon ng Biblia, nga di ka kamampo. Di ko di mo, away yung juga. Lakaw siya. Nangaway ko na ko. Kaya ako siya gina, di ka kibaw mampo. Siya, di ka pong ko si Ginoo, di ka pong ko si Ginoo, di ka pong ko si Ginoo. As far as I know, ningon si Lord, my ears are attentive to their prayers. I will hear from heaven, na from you last, Lord, sa mga pag-ampo para madungog niya. Amen. Siguro mo kay Pao, ang mga disipulo ni Jesus. The greatest question ever asked in human history, teach us how to pray. Don't tell me, kamao sila mampo. Don't tell me, kumpati sa sila inapuan. Don't tell me, how na sila mampo. Don't tell me, murag, wa sila kabantay nga, lahi na yung inapuan ni Jesus kay laing tawana, gabal-ubal namin, bro. Siya na magamanan kami, de. Sa iyo naman ito, isulti. Totoo kami sa tanang, isulti niya. Lord, you have the words of life. Totoo minimo ikaw si Jesus. Pero nga nang pagkabos, mga milagro di man nakahimo. Lord, teach us how to pray. Gitubag ba ni Lord ayon? Wala pa. Dito na sa kinalasan. Dali, ubatan, demonstration. Preta. Na i-require sa Lord nga oras. Unsang oras ha? Kadlawon. Ang pila ka oras? At least. Pero na yung usa ka preacher ngayon. Sa honor to. Karon di times 2 na siya. Kaya kung mag-tides ka sa 24 ka oras, 2 ka oras ang 20. Ang 4, pila tides? Para di ka mautangan, dong ang nagtulog. Ang minimum sa mga Kristohanon karon magampo, 3 ka oras kada adlaw. Ngayon ko, para di dyan nalisod, kaya naman po tayo buntag ito gabi. Hindi po nalisod, kaya katulong mo itong kaon. Barang mahimo, aragin na ito. Ako, gisuway, memorize sa kauras, parang ako mabuang, parang milutaw ng utok. Parang nagbasa ng milutaw, hindi na, di ba na? Kasabot mo? Sa diyan, nagpats ko sa una, tulog ka lang. Tugan naman ako, wag ko ba tiya kagutong bisan gamay. Kung naipitik sa kasing-kasing, lahos o sa kasimana. So, I was thinking, Lord, I would fast for 1 week. 7 days. Sige kung na ito ganun. Mo remind sa kuha. Makasurvive baka kuha niya. Sa kauras, paliklamo, matagutom. May mga tao bago ang magkaon. Ay nako, Jesus na palayo na sa inyong mga kinabuhi. Amen. Bago na magkaon, ninginom ng tubig, but pasabot, human na ka kaon. Diyan namin inabot nga limig sudan. Yung kaon kagbalik. Imong na human na ka, Ate Rosalia? Wala pa. Nahuman lang ka, wala oy. Ay nako. Mo ni problema sa mga born again. Abi nila goods na sila, silang kaluwasan. Kaya dali na lagi kay dawaton si Jesus. Lord, pasalamat ko ba sa lagi. Dawat ka na ko, Lord. Pasalamat ko, Lord.
Pero wag ka ni come to the knowledge of the truth. Sige ka. Di ka masinso. Amen. Wala ka sa ikaduha. Ikaw baka usa ka problema eh. To come to the knowledge of the truth. Nay mga tao nga nagtudlo aning knowledge of the truth. Ilan ni gibayran, ilan ni gilakan. The Bible says, they spoke as they were moved by the Holy Spirit. So these people that were moved by the Holy Spirit, they spoke. Istorya ni sila. Kani mga tao nga holy men of God, nagastorya ni sila sa pulong sa Diyos. They contain the knowledge of the truth because they were moved by the Holy Spirit. Dito ka maminaw. You come to them. They will not come to you. Imo ng part na mo doon nila. Praise God ka na kay pastor si invite. Praise God na ka na kay disipulo disciple ni mo si pamisita yung si doon. Muna nagahay ka kay duulong ka pirmi. Diha ka ni bagay kay peting pagagahay ka kay kaya taong mag-away. Isog kayo may gipungan. Isog kayo may ay. Buhay na, be. Buhay na. Sabi ninyo, may isa. Pag dili mo ihatod, imong kaugalingon, diha sa kamatuo. This is an attitude din siya. Batasan ni. Imo ni gana. Ug di kini ka muhatod sa imong kaugalingon, diha sa pagkahibalo sa kabaturan. I tell you, tanan ni mo na balan, puro na bakak bisa pagnana sa Bible. Nga naman, di ka kasabot niya na tanan. Mahimo ng kapandulan ang tanan bersikulo nga ginunuais. Nga naman, di ka matuman sa kinabuhi. Ma-disappoint ra ka sa mga saad sa Diyos nga di na matuman sa kinabuhi. Yes. Daghang mga born again nga nga backslide sa Bible verses. Na-diskurahe sa mga Bible verses. Sa ilang pagbasa-basa Bible verses. Na-diskurahe. Kaya wala natuman ang pulong sa Diyos. Why gahom sa kinabuhi? Si Lord, na formula. Himori mga goal. Si Lord. Remember, daghan nangita sa gahom sa Diyos, pero wala sa Diyos. Kaya mo si Lord buhantag sa gahom. Kung bakit gahom? You come. But the Lord give you. You wait. Sa dihang si Abraham, gipadagan sa Diyos, nag-wait siya until nga wag mo kahubay sa suya. Come on. Masigingan, pastor. Basta mangutan na ganis, pastor. Bot, pasabot. Si Abraham, nga, gipadagan sa Diyos. Huwat siya. Until nga, si Moses nga naghuwat sa Diyos. Kung saan itabo? Huwag mo kibaw sa mga naghuwat sa mga tao sa Diyos? Ha? Si Joshua nga naghuwat sa Diyos. Kung saan itabo niya? Huwag mo ka-gets? Okay, they have the same pattern. Kung ito ba? They died. They died in waiting. They don't care. They died in waiting. They slept. They stood. They never removed themselves from the ground. That's how they wait from the Lord. Kita magamputa, di takawin ni Lord. Kita matubag sa mga pagkampo. Huwag kayo tayo pasensya. Ano yung problema to? Wala tayo pasensya. Remember, kung imong pasensya matandog, buot pasabot, wala kay gugma. Ay, naku. That's the formula. So, unsa may kalambigitan ato ni pastor. So, kung ingon ta nga maghuwat ta sa Ginoo, so kung gusto ta may ta sino, you die yourself. Mamatay ka sa mga kugalingon. Hala ka magpugong kag tama-tama hantod ang murag gilok na kayo nga. Nakaingon jugo. Ingon ko sa den enjoy ko niko. Di jugo mo duwag tennis. Anto lang ma-recover ko.
Not until nga nakoy shoes nga pangdula kay di ko lang ma-injury balik. So kani nga shoes akong gitry pagkaugma lain samot akong injury. So ko di na jud ko madula. So okay 4 days ka. So I felt like na okay na ako in. So I tried to manage nga maka-exercise ko balik. Bitahan na siya kamay. Kailan ka mo control sa mga lawas? You have to understand nga si Lord na desisyon. Ang tanang desisyon ni Lord sa mo, puro maayo. Amen. But andi gana ni Lord is kanang mag-una ka. Hayaan mo nga mubuhat siya sa iyang papel. Anahin mo nga kung humana ka, you will. Kasabot ta? Amen? Kailangan tayo may bawta sa atong diduol nga Diyos. Naan tayo na desisyon. Mutubag siya, mutingog na, di na na. Muna isa sa mga atong bantayan. Balaan ang Diyos na itong itubang. Amen. Dako kay chance nga di ta mapaminaw sa dako kay nga gap. Kay man ang tamudol sa Ginoo pero natay sala. I tell you. Sige Biblia, there are spots and blemishes. Having eyes full of adultery. Problem is, they cannot cease from sinning. Di sila kauna og sala. That's the problem. Kaya mga born again, kuno, ang mga Christian kuno, di mo og sala. So the issue is sa mga born again, save sila nan na si Jesus and to sila sa Ginoo. Pero nay mga sala nga sila ran hiba. Tago-tago. So ang point is gani, as you draw near to the Lord, as you draw closer to the Lord, as you press toward the call of God, sa mong kinabuhi, slowly, ang desire na sa sala, ma-fade siya until na ma-perfect with God. The Bible says in the book of Revelation, walay spot and blemishes. Perfect siya. Pato sige pakanakan sa kalibutan, makasala dyan ang tao. Masayot dyan ang tao. I tell you, dili pakadakan ang sala, pakadakan ang hinulsol. Amen. The righteousness of God leads you to repentance. But the righteousness of God, He made you right through Jesus Christ. It's not about your righteousness. He made you right. Siya ang nagpaka-right ni mo. Never ta na right on our own. Munang kung makibawta sa kamatuoran, our salvation is maintained. Kung, ay mo kapensa, daghan na ba mga revelation karon, dreams, testimonies, even sa mga nangamatay ng mga tao na nabanhaw, but they have traveled sa impyerno. They have testified. They have spoken. The same ragyod siya nga storya. Hell is real and a place of tormentation. Ingon tong sa kamagwalo. I was there. Dito ko. Ano mo niya akong gospel? Hell gospel. So people are talking about salvation. Talking about blessing of God. I was reborn. I was risen from death for this message. Giwali niya. Walang wali siya. Puro Rahel. Quoting verses from the Old Testament until to the Revelation. Hell is real. Walang versikulo. Hell is real. Ngayon ako. So ko galing mo. So then encounter na ko to siya nga preacher. Ngayon ko. Yung sama ko nga. Di na ko umang Holy Spirit. If I believe in God, I also strongly believe sa devil. And I also strongly believe kung di ko mutugyan sa akong kinabuhi sa Ginoo, di mo orang yawa. You know? Natin pagkatao nga yet to be revealed. Kaya nawala ang ito. Nalayo ang ito sa Diyos. Ang responsibility na ito nga dapat na ito kampingan kung pagkatao diya sa Diyos. Kita nga luwas. Ang kamaturan nga ginaan na ito sa itong kinabuhi. Di na ito napasagdan. Mo na nakaingon na si Adan, napakya siya. Wa niya na matuto sa iba. Wa niya na maintain ang ilang relasyon. Buti sila mukaon. Amen.
You know what I'm saying? Amen. Not because kinatintal si Adan. You know? Amen. And not because kay naay has di ang mustorya or whatever na mga communication all these things. Nawa ang responsibilidad ni Adan sa kamaturan nga naa niya. Ikaw, di mo ito, di mo kagalingon diha sa kabalo sa kamaturan. I tell you, bisa pag-save ka by heart and soul. The Bible says, you will fall. Hallelujah. Inanim tapat. Di na ikaw. Ano nga sa istorya? Di na ikaw. Anawa siya sa mata. Ina siya. Ang atong goal, atos langit. Kasi gusto na mo matug langit. Amen. Ingon atong versikulo na ay upward call of God in Christ Jesus. Kaning upward call na to, no? Makingon ta nabati na ba na to na natay tawag? Ano may upward call? So meaning, kung may upward call, there's a calling for upward. Pataas na tawag. Pataas. So, are we thinking of gitawag ba dyan ko sa Ginoo kay na naman tawag? What is this upward call? If you like slowly read this verse, there is what? There is an elevation of ranks. Amen. Ay pagdahom nga gamito ka sa Ginoo if you are not rising up. Hello. Ang upward calling is like this. Walay istuhanon nga nagkamuna. Amen. Gets mo? Amen. Remember your goal this year. I want you to improve. Amen. Kamuna. If you read the sequence of the Bible, we're now in the 3rd John and we're entering what? Jude, right? And then Revelation, right? Okay. If you have noticed, may arrangement ang Bible. Ang end product is you have to be a warrior. Amen. If you cannot win your battles right now, I'm not saying that you will not win. Do not give up. Keep fighting. Amen. Kaya ba mo nga dahan pa tao sa gubangon? You know what I'm saying? Daghan pa kay kumbatihon nun. Yung anak, asawa, pamilya, trabaho mo, friends mo. Ako heart and soul, gusto ko mabuhan agad tanan ako mga ka-tennis mates. That's one of the heart and soul ni Papa nga nasa sa tennis court. Kaya kinsa may musayaw sa mga dato. Yan muna. Yan muna. Kisa may kasagaran mo doolong na yung mga kusada, pobre o dato? Kisa may makasagaran mo dool sa mga nahihiling-hiling, pobre dato? Oh, I guess. Ha? Oh, I guess. So do you think si Lord what really concerned sa mga naikwarta? Kisa may nakaingon nga na pobre yung mga tao? That's right. That's right. You save the rich, you will save the poor. Telling you. Amen. You touch the heart of the rich, you will save the poor. O sa instruction sa Biblia, ikaw ngarangan, do not forget to help your poor brothers and sisters. So, kinsa na itong siguro sa ngayon? Ha? Iwa, pobre, kayo na. Puman di sangiyo sa mga politiko. Wala, nakurap na sila. Di ampo-ampo nila. Mangurog matag na sila. Murang matag lumiit. Murang matag... Diri mo yun. Diri kumispa. Diri go. Diri.
alisin. Huy, sigop yung dia. Lugirin dia. Pastor. Pastor, kita tahu yang mana? Abo siya ba? Ay, pastor pastor. Huy, sigop. Pastor, nasigop. Pinapukuno. Ang pinulong pa ko sa pagkarato, ha? Hamuot ka naman. Batas taas, heart rate, buto, desperation. Buto ka ko, hapit ako balik si Lord. Hapit ako balik si Lord. Kung sa ka akong dipas, ito na ako itong requirements. Kung kaya, balik si Mama. Huwag ka naman ito, palo ako. Bumalik. Si Lord, lapit ako balik. Pag ginawa na, pagtalo mo. Kaya, wala, pastor. Mga tao ka naman. Masaya, hindi mo na mga manhid. Manhid. Hindi kayo ba ako sa'yo? Tingnan si Lord. Ang atong elevation na ni Jesus. Pasalamat na kay Jesus, ningon siya, you wait until the Holy Spirit will come upon you and you will receive power. Tingnan ko, pilihan na ba kong power, Lord? Ano kong power nga? Kamo, sa'yo gusto niyo power? Ha? Yung dumi, naitawag si Lord. Even sa matag usa, na distinction sa tawag sa Dios. Ato na nakaplagan sa dahil ingon si Apostol Pablo, as He determines. Na determinasyon na gihangtag sa Holy Spirit nimo. Asa ka. For this church, we are on the missions. Amen. Di pwede nga wa tayo kasing-kasing upitik nga ma-achieve ni. Pastor, masawa na. Okay, walay missionary nga bugo. Walay simbahan nga bugo. You know what I'm saying? Bugo is a choice. A synonym and a similarity of lazy. Kung tapulanta magtuon, tapulanta nga dili uting kay sa pulong sa Diyos magtuon, magampo, bugo. Sabot mo? Di ta may mong missionary kung uyang mo taan eh. As much as possible, the Lord will put people here. For I pray. Good. Kami sa ano? What if gahit ka? The Lord will remove you. If gahit ko, the Lord will remove me. I don't care kung kaliwat na mamulingkod or di. I don't care naman kaliwat as far as I know. The Lord's agenda must be first. Amen. Hindi na ito mga kaliwat. I don't care sa mga kaliwat kung di sila masunod. Amen. You better get out this place. I don't care kung you dishonor the founder here if that is your reason. Ito ko din to save the lost. Kung saan ang mga lost? Kung saan ang mga lost? Huwag mo kagawa sa story ni Sibano. David lost niya yung mga unbelievers. Lost nga ma-lost. Believers nga ma-lost. O balik. Kagets? Ang mga believers nga mga na-lost. Natawa ni Sibano para di sila ma-lost. Kasi huwag mo kagets. The heart and soul that was started here because concern siya sa church nga ang mga nanggawas dapat di na mo gawas. Amen. Mo na tao ng simbahan na. Pero gahi lang dyan ang mga tao ni gawas na dito siya. Nataw ng simbahan na sa mga manggawas. Pumingon ang pastor niya. Di ko mga magawas sila, Lord. Send me for them. Natukod ng simbahan. But eventually, of their hard hearts, nanggawas sila. Na makita niyo ang next na generation. Kahit sila.
Nakita mo kung ano. I want reset, Lord. Amen. Gusto ko back to zero eh. I don't care sa history. Because ng my heart, di ba tanong ni Lord yung nakita? Ang tanang ang dumain yung najipitin. Para bitin ni Lord. All men be saved and to come to the knowledge of the truth. Amen. Of Jesus Christ. Amen. Kamu di mo mino, mati ka mo, tak mo pero ganyan. Ini pangablok, but warning is yan. Ayaw mo pinasa, in the last days, the Bible says, in the last days, ang mga tao will be lovers of money. Is also saying lovers of the things of this world. Pareha na. Of the needs of this world, of the agenda of this world, of the success of this world, of the fame of this world, and all the comforts of this world. Because money is everything. Money is sa Bible. If you have money, all your problems will be solved. That is also in the Bible. And so mga tao, we make money. Thank the Lord for the blessing. Pag abutin mo ni Lord, yung si Lord, surrender your money to me because you put your life into that money. So ikaw, daduhan ka, Amen, Lord, ako ani. No, walay imo. It's imo tanan, Lord. Amen. Walay ato. Amen. Ay, ako. Mo nang dita mo increase. Sa itong spiritual level, what ay pagsaka. Yung nga, wak man ako na-feel na itawag ko sa Ginoo, mauna niya. Pagsaka. The upward calling of God. I tell you, let the Lord do His job to pay your price. And even the Bible already said, the price was being paid by Jesus Christ. Amen. Who am I to demand, Lord? Imo nang nagibot ang tanan. Wa lang dili ko kay bang. By the time nga mo musik ka sa kamatuoran. Praise God! Na yung mga audio Bible ato na i-disseminate ha. Panikamot mo ana. Amen. Amen? Amen. Mubo na nga verse na isa. But I want you to understand this very carefully. Okay? Amen. Okay. Now, next Sunday, God willing, let's talk about what is the first call of God. Kaya kung yun siya the upward call of God, it means from generation to generation, when it comes to salvation and knowing the knowledge of the truth, God has been calling up until now. So, ang question ako is, what was the first call? Kaya kung na first, kailangan naman yung Bible, kaya mingon mo siya, na first, wala naman yung second, mingon nito, last. Human na yun. First, last na ito. Make every moment sa mga kinabuhi nga na kay goal. This 1 hour, 2 hours, akong goal, Lord. Amen. Pag mong taong ko, this is my goal, I will have my cellphone and Bible verse. Very challenging kay cellphone man siya, pwede kong mag-YouTube, Facebook, and all these things. So maka-Facebook yung ko, and maka-YouTube ko, and all this mga parang there, but I'll try to manage nga balik ko Bible verse. How struggling it is, kumahon. Struggle kayo. So, ako mag-encourage, mas nito tumubalik ka sa scripture. Buka-buka, Bible, paper. Kay kanino sa'y, and most of the time, kung mabasa ang Bible, siya ko na yung mga kontra. It's not comfort, but always a challenge. So, nagantay ka kay, ma-distract na po ka. So, akong goal sa inyo, kay kita mga Christian man ta, atong goal kadadlaw na ipulong sa Ginoo nga ma-retain sa to ang kinabuhi. Pulong sa Ginoo nga mabiling permis tong kinabuhi. Let the Lord do His job. Ang ato is atong papel, kailangan tugutan nato. Amen? Amen? Amen. Mamarot ng tanang may soul. Hallelujah. Thank you. Let's pray. Hallelujah.
I wanna bless you. Kung sa mga mga goal niyo sa pinabuhi, you can have it in silent prayer sa inyo kasing-kasing. Hallelujah. Okay, Lord, saan akong goal? But I tell you, make it as your goal. Kasi Lord, may maya sa pinabuhi. You offer your body as a living sacrifice. Ako mong todo ko, magkalingkawas sa ating tanang mga pagsulay. Even sa, I've been battling poverty in the church. If itaga ko sa ginong opportunity na to deliver the principles na, I think the Lord will supply everything that you need in Christ Jesus. The Bible says, and the Lord will supply all your needs according to the glorious riches that is in Christ Jesus. But before Anna makes own, there was a great sacrifice of giving in support of the ministry, in support of the needs of the man of God, in support of those who are workers. And this verse follows with a blessing. There was a goal of blessing the needy, but the needy blesses more. Hindi ko imagine, ang mga nanginahanglan mas mao pa na kusog nga nag-support. Wow! Oh Lord, hallelujah. Give us that heart, Lord, that consumes us, and not of ourselves, Lord, to think of. Remove every spirit that is against the knowledge of your Son, Jesus Christ. Remove every greediness in our lives. Teach us, Lord, to give ourselves fully to the work of your Son, Jesus Christ. Fully to the work of the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. Let's raise up our hands. Hallelujah. Father in heaven, we thank you, we glorify you, we honor you. Adore you, Lord. Allow us to bless your holy name, to glorify your holy name, Lord. To give you thanks, Lord, for my house, Lord, my deepest part of our bones, the last breath, Lord God, of our lungs. Allow us to bless your holy name, to serve you, Lord, with all our hearts. Today, Lord, to put in our hearts the goal that you want us to have, to achieve, and to help us, Lord, press forward, oh God. Thank you, Jesus. We will certainly move, Lord. We will certainly have this movement, Lord. Help us, Holy Spirit. Thank you, Lord. So I pray, Lord, to all your people, to all your children. Bless them, Lord. And they're coming and they're going. Wherever they go, bless the works of their hands. No works of the devil shall prosper in their lives in the name of Jesus. No sickness and diseases shall reign in their lives, shall reign in their families in the name of Jesus. No poverty shall continue in the name of Jesus. No more poverty, Lord, in the name of Jesus. Generosity will abound, Lord, among us in the name of Jesus. Oh, yes, Lord. You will give us a spirit, Lord, of giving in the name of Jesus. It will heal. It will cure. Hallelujah. It will mend. Thank you, Lord Jesus.
Jesus, your angels will be upon them always, surround them always, guide them always. Your angels will be at work always. Your angels, Lord, not stop working in your lives in Jesus' name. Your angels of the Lord will need to destroy the works of the enemy, the plans of the enemy. All their attacks will not prosper. All the methods that will remove everything in the name of Jesus. The curse shall reign in the name of Jesus. All the bad words that will reign in our ears in the name of Jesus. All the our tongue, Lord, we speak blessings in the name of Jesus. I speak, Lord, let it happen, Lord, so we can agree. Life giver, a supporter, an encourager, an uplifter, Lord. Thank you so much, Lord, for one another, Lord, you put in every person's heart right now in the name of Jesus. No struggles, Lord, that they can overcome. No temptation, Lord, that they can overcome. For surely, Lord, you deliver all the godly out of temptation in the name of Jesus. And thank you, Father God, for delivering, Lord God, your people, those who preach righteousness. Preserve them, Lord. Continue, Lord, to use them, Lord, to speak righteous ways and all the godliness, Lord, in Jesus' name. I pray, Lord, sa ilang pagkasa sa bahay mo, you would lead them, Lord, into the knowledge of your Son, Jesus Christ. And then increase, Lord, in prayers, you will meet them, Lord. Hallelujah. Your Spirit upon them, Lord, in Jesus' name. Thank you for the strength, Lord. Kusog, sa kanunay, magpapamuli, Lord. In supplications, in prayers, in intercessions, in giving, Lord. Prayers to all men, the kings, the rulers, all to everybody, Lord God, brothers and sisters, Lord, the kids. Salamat, Lord, mga bata, Lord, for this week, they will increase. In Jesus' mighty name, you will improve, Lord, in Jesus' name. I pray and declare, Lord, we are guardians of our next generations. We support the next generation, Lord. Invest, Lord, in our next generation. In the name of Jesus, in the name of Yeshua Christ. Oh, thank you, Lord, for giving us an opportunity, Lord, to bless our generation in the name of Jesus. Oh, thank you, Lord, sa paggamit sa mga kinabi, to bless, Lord, our leaders, to bless, Lord, those who are above us. Oh, help us, Lord, to bless them, Lord, in Jesus' name. I pray, Lord, honor and glory be upon to your children as they walk holy to you. Let them walk in honor, let them walk in glory, let them glorify you, Lord, in Jesus' name. May they lift up the name of Jesus forever and ever. Oh, thank you, Jesus. Whole day, whole night, everything in the clock, Lord. Your praises, Lord, shall come forth in this house. Your glory, Lord, shall rest in this house. Your presence, Lord, in this house. Your songs that we hymns, your songs, Lord, will rise, Lord. Glory. Oh, hallelujah. Be upon, Lord, to your people. In this house, Lord, this will be a house of prayer. Thank you for development. Thank you for courage. Thank you for being, Lord, our goals, Lord God, for 7 years. Our goal for this year. And every, Lord God, goal, Lord God, sa mga pag-ampo, Lord, buhay na kanino. Salamat po sa pagdasig. Salamat po sa paglikod. Karoon na kaginong mga gawan. Karoon na kaginong mga Lord God. Sa pagkinabuhi. Amo kinigyan ko. Amo kinisan ako. You alone. Yes, Lord. The glory of our lives praises forever. Be all that has breath. Be all that has life, to God. Worship and honor you, God. Through your Son, Jesus, our Lord, this we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. God bless you, our church, and the mga kawan sa online, and as always, may the Lord keep you safe at all times. Thank you for having time with us, and see you at the next one.